So, excited na yung mga viewers kung sino ka nga ba before ka maging CEO? So, ako ay naging teacher before. So, isa akong high school teacher. 1 year ako nagturo sa private, 4 years ako nagturo sa public, and 2 years din ako nagturo sa Jakarta as an OFW. Tapos teacher din. So, yung subjects na tinuturo ko, iba-iba eh. Filipino, Asian history, nagturo pa nga ako ng geography, kahit Catholicism, lahat na, parang jack of all trades na yung pinaturo sa akin. And nanggaling ako sa pamilya ng mga teachers talaga. My parents are teachers, even my cousins, teachers silang lahat. Yung mga tito at tita ko, teacher sila. Kahit yung lola ko, teacher. So talagang teacher talaga yung pinagmulan ko. And dahil doon, hindi naman kami salat sa buhay. Kasi kahit papano, kumikita yung mga magulang ko. Pero yung kinikita nila is talagang sasapat lang talaga sa pang-araw-araw just to survive. Kaya pinalaki ako ng magulang ko na magkaroon ako ng simpleng buhay. At the same time, magkaroon ng gratitude sa lahat ng mga bagay na meron ako. Simple man yan, maliit man yan, o malaki. Na to the point na meron akong mga pinapabili. Alam mo yung mga bata tayo, uso yung inggit eh. Nauso dati yung sapatos na may gulong. Gusto ko yun! Hindi nila mabili kasi nga, mahal. I remember the price that was 600 during that time. Pero they cannot afford it. Pero hindi ako nagtatampo kasi I really understand why. So as in, ganun kasimple yung buhay to the point na nung college ako, uso na yung mga touchscreen nun eh. Of course, papabili ako ng phone pero hindi talaga. Ang nabiling phone sa akin, alam mo kung ano? Alam mo yung keypad. Tapos, kada pindot na nagpe-fade na yung mga letters. And sabi ng mga classmates ko, may ano ba yung cellphone? Nung parang pamato sa piko. Di ba parang, okay, pero hindi, instead na magtampo ako, okay, I'm used to it na eh. Kasi I'm used to live a simple life. Di ba? Na as of the moment, kahit na CEO na tayo at may kumpanya, yun pa rin yung pinipili kong buhay, maging simple. And tinuruan kasi ako ng mga magulang ko na pagtrabahuan mo lahat ng bagay na gusto mo. Kasi mas masarap makuha yung bagay kapag pinaghirapan. And yun yung ginagawa ko ngayon. Naalala ko during that time when I graduated college. Goodbye na ako dun sa pamato sa piko ko na cellphone. Kasi ang unang nabili ko sa salary ko noon, worth 4,000 yata na touchscreen my phone nung una kong sahod. And tuwang-tuwang-tuwa ako. And I really appreciate that effort na finally nabili ko yung bagay na gusto ko. Hindi man siya ganun karanya, pero yung kasi yung bagay na pinapangarap ko. Kasi simple lang talaga yung pangarap ko during that time. Just to survive. and mabuhay ng hindi salat. Pero tamang-tama lang na ma-provide ko kung ano yung pangangailangan ko at pangangailangan ng pamilya ko. And of course, panganay kasi ako. 3 kami magkakapatid, 3 kaming babae. So the pressure is on me. Lumaki yung sa pressure na, dapat section 1 ka palagi. Dapat mataas yung grade mo. Something like that. Kasi nga, my parents are also teachers. So sanay ako sa pressure cooker. Pressure cooker. Salang ako sa pressure cooker. Siyempre, di ba, mga teacher, uy, anak ka ng teacher, kailangan mataas ang grades mo. At yung tatay ko kasi, nagtuturo dun kung saan ako nag-aral ng high school. Na anak ka ng teacher, so you have to be a role model, you have to be a good person in character and in grades. So talagang sanay ako sa pressure talaga. Ayun.